Mga kababayan, nagsalita na po itong si Manong Chavez dito po sa isyu ng missing sabongeros kung saan ang tinuturo na di umano'y mastermind ay itong negosyante, gaming tycoon na si Atong Ang. Maalala natin mga kababayan, nung nakaraang mga unang interview nitong si alias Tutoy, ay nabanggit po itong pangalan ni Manong Chavez na sinasabing gusto rin daw noon ipagurgor nitong si Atong Ang dahil sa issue din po nitong sugal, itong sabong na ito, no, mga kababayan natin. Ngunit ang sabi lang dito ni Chavez, no, na kung tatayo at maninindigan daw po itong witness, no, nitong missing sabongeros, ay pwede daw po, no, na makonvict itong si Atong Ang. Ito po yung personal na komento po or opinion lang na nakikita nitong si Chavez Singson. Pero sabi niya, dapat imbestigahan ito na maayos at managot kung sinong dapat managot. Kaugnay dyan, mga kababayan, ay sinasabi niya naman at naniniwala siya na itong si Gretchen Barreto ay posibleng walang kinalaman. Si Gretchen Barreto ay investor lamang, ngunit sa mga ganitong klaseng operation, no, na nakikita na may mga nandadaya, na mga sabongeros, no, ay posibleng wala na umanong kinalaman dito si Gretchen dahil iba naman yung operation na hinahawakan nitong ni Atong Ang at iba rin naman ang pagiging investor lamang nitong si Gretchen Barreto. Pero sabi niya nga, sa kanilang relasyon, ayaw niya na makialam sa chismis. Okay? So, alam natin, no, kagaya po ni Atong Ang, itong si Chavez Singson kasi, dati rin nilang kasama yan dito po sa Sugal. Pero medyo naglaylo na po itong si Chavez Singson. Anyway, mga kababayan po natin, no, alam natin, ako naniniwala ko, personal opinion ko, itong si Chavez Singson, may mga alam din sa mga ganitong klaseng issues. Pero syempre, iwas na sa dyan at parang narinig natin sa kanyang interview kanina, wala naman siyang pakialam doon sa nabanggit nitong witness na si alias Tutoy sa di umano'y gusto siyang ipagurgor noon ni Atong Ang. Anyway, puntahan naman natin mga kababayan itong si Boyeng Rimulya. Kasi itong si Boyeng Rimulya, parang may advance na naman po na sinasabi mga kababayan na hindi lang pala pulis, no, mayroon din daw sa NBI na mga involved, sabi ni alias Tutoy, ay mayroon din daw po sa judiciary. Yung mga retired justices daw po na involved di umano dito sa mga missing sabongeros at pinagtatakpan itong kaso ng missing sabongeros laban kay Atong Ang na tinuturo naman siyang mastermind. Anyway, alam naman natin itong gimmick ni Boyeng Rimulya na mahilig talaga itong mag-advance announcement. Kahit wala pang nangyayari, nag-a-announce na po itong si Boyeng Rimulya. No, kumbaga may fake news din minsan nadala itong si Boyeng Rimulya. Kaya nitong kay Bantag, kay Teves, and then dito po kay Spokes Attorney Harry Roque ngayon. Na naalala ko, sinabi niya na multi-passport holder itong si Spokes Attorney Harry Roque, pero isang passport lang. Naalala ko din na sinabi niya na si Spokes Attorney Harry Roque na deny na po yung asylum. Yung pala yung source niya ay isang marites lamang sa dahig. Ngayon, napatunayan ni Spokes Attorney Harry Roque na hindi totoo na na-deny ang kanyang asylum, kundi on the process. So, kumbaga, medyo nakarami na rin ng kasinungalingan itong si Boyeng Rimulya, no, at advance po ang kanyang mga sinasabi before po man talagang mangyari o wala pang nangyari para kay Boyeng Rimulya, may nangyari na. Anyway, no, kaya na sinasabi natin, wala naman tayo ditong kinakampihan, kundi yung gusto natin ay mabigyan ng hustisya itong missing sabongeros. And of course, matindi yan, ha? Kasi imagine mo, involve yung mga pulis, may NBI, may judiciary, may congressman, may senador, no? So, medyo mabigat-bigat ang kasong ito. And tingnan natin, sabi ni Boyeng Rimulya, ay hindi daw po sila tumitigil, pero tumigil po sila ng mahigit 3 taon. Anyway, pakinggan natin ang balitang ito, mga kababayan. Hawakan to, hindi kami bibitiw. Ang hustisya ang mahalaga sa ating lipunan. At ang hustisya ang mahalaga sa ating lipunan. Tika lang, ano palang ginawa nila kay Presidente Duterte? No? Inadala nila sa dahig, tapos sa ating bansa sasabihin nila na wala po silang ebidensya. So, nasaan pala yung hustisya doon? Boyeng Rimulya. Merong mga taong akala nila sila hindi pwedeng abutin ng kuko ng hustisya. Eh baka Tingnan natin ito pagkatapos ng termino nitong si Marcos. Tingnan natin itong sinasabi ni Boyeng Rimulya. And may 3 years sila na maresolba ang issue. Sige lang. Kamali sila sapagkat dapat lang na manaig ang hustisya sa ating bayan. At wala hong maaring makatakas
sa kamay ng hustisya. Sana walang makatakas mga kababayan natin. Talaga lang ha, Boyeng Remulla ha. So nangangarap po ito na maging ombudsman itong si Boyeng. Baka this week, baka magkaroon na ng first technical dives yung ating mga... Ang sarap ng isda dyan, no? Tawilis at tilapia at bangus. No? Officially yung kanilang pagkain, kung totoo yung sinasabing dyan, itinapon yung mga bangkay ng mga sabungeros. kasamahan sa Coast Guard at sa Navy. Kasi kaya nga kailangan Yung malaking gastos na naman yan, mga kabayan natin. Ha? exploratory muna at aalamin natin kung saan tayo aabot dito. May ilang mga miyembro raw ng judiciary na currently under... Ito yung sinasabi natin na may mga miyembro daw po ng judiciary na involved. Sabi na naman itong si alias Tutoy. investigation patungkol sa mga kasong ito. Ito kasi si Mr. Atongang, mayroong isang tagalakad to, isang opisyal, isang ex-judge na nasa PCSO ngayon. Siya ay Judge nasa PCSO. Mukhang marami pong dinamay itong si alias Tutoy. yung tagalakad na mga judge, mga piskal. Minsan na dinadala niya sa Judge, may piskal. Dami to. ibang bansa. Doon niya kinakausap yan. Ganon katindi ang power ni Mr. Atongang. Bukod pa dyan, isa rin sa mga bagong revelation ni Patidongan ay yung mayroon daw ibinibigay sa kanya o ibinigay sa kanya na isang peking passport si Ang noong panahon ng kainitan noong issue dito sa missing Sabongeros. Mayroon akong Peking passport. Nakarating ako ng Singapore, Cambodia, Europe. Gamit ko yung Peking passport na pinagawa ni Mr. Atongang. Pinapatago na ako, gawa ng yung time na yun ni General. Ito po ulit-ulit na ito, no? Yung sinasabi niya may peking passport siya, no? Pinagtatago siya. So dito tayo kay Boyeng Remulla, no? Sa mga issue ng judiciary, mga kabayan. Hintay na lamang nila na mabuo itong kanilang mga hawak na statement nang sa gayon ay mas maging solid yung kanilang ipapasa na affidavit. So wala pa palang affidavit itong si mga kababayan po natin, si alias Tutoy, no? Pero ang dami niya nang dinawit, wala pang affidavit. Laban kay Ang, pati na rin dun sa iba pang mga high-profile personalities katulad ng mga sinabi ni PNP Chief General Torre kanina na 15 na police officials na kasalukuyan ay nasa restrictive custody ng PNP. Dami, no? 15. Sana po, yan ay talagang mga suspect. Baka mamaya makabayan po natin, no? Kung sino-sino na lang ang ituro nitong si alias Tutoy, baka kawawa naman po yung mga pulis at mga inosenteng madadamay dyan. Kanina rin sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng simulan na ngayong linggo yung first technical dive sa lawa ng Taal. Bagamat may... Dapat yung magdadive at magsisisi dyan, mga kababayan po natin, ay ang si Boyeng Remulla din, no? So, dito naman tayo sa NBI kasi nga may mga ilang involved din daw ng NBI. Pero ang sabi po ni Director Santiago, dapat tukuyin pangalanan po nitong si alias Tutoy kung sino mga miyembro ng NBI yung kanyang tinutukoy. Huwag yung sabihin mo lang may mga miyembro ng NBI pero hindi mo naman kayang sabihin. Payag ang National Bureau of Investigation na ibahagi ang kanilang forensic expertise para imbestigahan ang kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, maaaring magsagawa sila ng DNA test at cross-matching upang matukoy ang pagkakakilanlan sakaling mayroon pang mga labi ang makuha mula sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga biktima. Eh di, kukunin, magkukondak ng DNA test. So, mahirap-hirap din ang proseso, ano? Kasi syempre ilang taon na po nakalipas, no? 3 taon na. Malamang buto na lang, nabubulok na buto yung makikita dyan. Siyempre tutulong din yung DOST, Department of Science and Technology, no? Gagamitin nila yung kanilang makabagong teknolohiya para maimbestigahan at alamin ito. So, okay yan, maganda yan, makabayan po natin at mapatunayan natin kung totoo yung sinasabi ni alias Tutoy. Pero sa lalim ng lawa po ng Taal, tagal na ng panahon, ako, negative na po yun nakikita ko dito na may makikita po. Si alias Tutoy nga mismo sinabi niya hindi po siya nakasama pero narinig niya lang kung saan tinatapon. Ibinunyag ng whistleblower na si alias Tutoy na aabot sa nasa 100 mga nawawalang sabungero. Kala ko ba 34 lang? Diba 34 lang yung record na. 34 lang sinasabi dito. Mabot na ngayon ng 100, mas tumataas. Baka next week 200 na yan. Ang itinapon sa Taal Lake.
Samantala, Juno, kinumpirma din ni Secretary Rimulya na sa ngayon ay may ilang miyembro ng judiciary ang iniimbestigahan ng Supreme Court, kabilang na ang isang judge na umano'y nag-aayos ng kaso ng negosyanteng si Atong Ang. At nagkausap na rin anya ngayong araw ang DOJ at Supreme Court kaugnay naman sa issue na lumalabas na pati raw ang DOJ, ang Supreme Court at ang judiciary ay kayang pasukin o impluwensyahan. Naalala ko tuloy na sinasabi po nitong si alias Totoy, no, na kaya daw papagsakin ni Atong Ang yung gobyerno. Exaggerated na masyado, no. Siguro kaya niya mga pulis, mga judges, no, Supreme Court. Kaya niya nga bayaran niya si Boyeng kung tutuusin. 'Di ba? Pero papagsakin ng gobyerno, wala. Sobra-sobra naman sinasabi ni alias Totoy na ito. Pero alam natin na si alias Totoy is mayaman din ito, 'di ba? Base po sa mga lumalabas na balita ngayon, no, may sarili siyang resort, may sarili siyang security agency. So palagay ko ito po talaga ay away po ito, hindi basta-basta ito, no. Away ng ordinaryong tao versus Atong Ang. Hindi may tao na nasa likod nitong si alias Totoy na gustong pabagsakin nitong si Atong Ang. Para sa akin, no, hindi lang hustisya ang kanilang gustong mangyari dito, kundi gusto talaga nila ma-take over itong negosyo ni Atong Ang. So good luck kay Atong Ang kung paano niya labanan ito, no? Kung sino talaga yung tunay na may kasalanan, yun talagang dapat managot, mga kababayan po natin. And alam naman natin na ginagamit lang ito ng mga politician, no, para makakuha din sila ng kanilang kasikatan sa isyung ito. And hopefully hindi nila idadamay yung mga Duterte. Kasi again, sabi ko, no, sa aking mga vlogs, kapag dinamay nila yung mga Duterte o mga kalyado ng Duterte, alam natin, this is another propaganda from Marcos administration. Pero kung doon lang sila kay Atong Ang, dyan lang sila sa mga suspect na nasabi nila. So, okay lang yan. Magbibigay lang po tayo ng mga update patungkol sa issue ito. And good luck sa mga magdadive dyan sa lawa ng Taal. Sana po ay sumama itong si Boyeng Rimulya. Yan lang po muna yung ating update, mga kabayan. Para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating platform, sa ating social media, sa ating Facebook. And bukas po yung ating comment section, para sa inyong komento and opinion kung mayroon man, mga kababayan. Maraming salamat.